Yan, hi guys. So, gawa tayo kayo ng holographic sticker using yung nabili kong holographic sticker mula sa R8J8. Ayan. So, this is designed for pigment ink. So, ang mga materials na kailangan natin, ito. Tapos, syempre, since pigment ink lang yung gamit natin, hindi siya scratch proof. And for protection na rin, lalagyan natin siya ng glossy na laminating film, called laminating film. Ito yon, binili ko 10 meters na roll. So, testing lang. Ayan, so tara, print natin. Ayan, so tingin tayo na ipiprint natin. So, open na lang tayo ng dati nating ginawa. So, ayan na lang. Print natin to dun sa may holographic. So, isa pang tip yung ginagamit ko dito ay yung sagad na registration marks para sa mga gumagamit ng Cameo 4. So, check nyo na lang paano yung ginagawa ko mamaya. So, print natin to. Ayun guys, yan. Printing na yung ating sticker. Kita ninyo maganda yung kanyang output. So, antayin lang natin, okay? Ayan, so nandito tayo ngayon sa ating laminating machine. So, eto na rin siya. Ito na po yung printed sticker natin. So, kita niyo maganda yung pagkakaprint niya. So, gamit ko po ay L130 usually. So, lagyan natin ito ng photo top. So far naman kung test natin, hawak test, okay siya. Hindi siya nag-i-smudge. Yan, narinig niyo. Hindi nag-i-smudge. Yan, even dito. Pero pagkakuko yan, tatanggal yan. So, gagawin natin, lalagyan natin siya ng photo top. Okay. So, ito yung ginagawa ko sa pagpo-phototop pahiga, mas mabilis. So, una ipitin muna natin. Ipit. Buksan natin. Oops, yan. Ayan. So, yung naipit na part na yun na rin yung adhesive mo mamaya dun sa mat, sa ating mat. So, ganito. So, yung maliit, so pansinin nyo, no, sagad yung aking registration mark. So, tuturo ko sa inyo mamaya kung paano mababasa yan ng Cameo. Kasi hindi nababasa ng Cameo pagka yung standard na procedure yung ginagawa nyo. Okay? So, eto yung inuuna ko. Okay, yung side na to. Kita nyo ba? Yan. Okay? So, okay na siya. So, kahit kuko. Yan, okay yan. Hindi na yan masisira. So, off natin. Lipat tayo sa PC. Ayan, so ito yung setting. So, make sure ito. Pipili natin yung vinyl na reflective. Ayan. After nyan, ano natin siya hindi siya kiss cut. So, die cut siya. So, 3. Yan yung ginagamit ko. 2 passes. Tapos, ito ginagawa ko tong 25. Para sure. Okay. Never mind na lang to, madumi. Gamit na. So, Cameo tip para sa mga gustong lumaki yung cutting area nila. No? So, since agad yung ating registration marks. So, nasa past video. Ay, actually, ngayon pa lang, no? So, ito ang gagawin ninyo para mabasa siya ng cutter platter natin. So, dyan, tinuturo kasi sa YouTube, guys. Galing natin to. Na kailangan naka-align dito sa pinakagilid. Pero ang katotohanan yan, guys, pag hindi nababasa, hindi dahil sa hindi ka naka-align dito. So, dapat naka-align ka dito sa horizontal lang. So, instead na isasagad mo dito sa gilid, mag-adjust ka ng isang ano ba tawag dito? Linya. Okay? I-adjust mo na isang linya. Make sure lang na ito, sa kay registration mark sa kabila, ay naka-align dito sa linya na to. So, check natin kung straight ba yung pagkaka-print. Kasi minsan, tumatabing yung sa printing. So, ito yung ginagawa ko dyan. So, itatapat ko siya dito sa mga linya ng cutting mat natin. No? Gumagamit ako niyan ng ruler. So, may ruler tayo. Tapos, yung registration mark dun sa registration mark dito, siguraduhin natin naka-align silang dalawa. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng linya doon. Linya doon sa pinakagilid. Dulo-dulo. Yun yung indication na yun yung line nila.
horizontal line na pantay sila. So, check natin kung pantay siya using yung mga lines dito sa cutting mat. So, yung sa taas, tatapat mo dun sa linyang yon. Tapos yung black, yung ano mo dito, mark mo dito, itatapat mo din. So, pansin ninyo, etong dulo ng papel, naka-align siya dun sa kabilang side. Kasi yung sukat na ito, usually, 1 centimeter yan, no? So, sukat niya, so, kung titingnan nyo, align siya. So, okay na okay yung pagkakaprint ng sticker natin o registration marks natin. So, sabi ko kanina, adjust tayo na isang linya. Yan. So, hindi siya sagad dito sa pinakagilid. Yan. So, make sure na naka-align yung edge ng papel sa taas dun sa horizontal line ng cutting mat. So, didikit natin yan gamit yung excess ng photo top. Tapos, sa part na to, dapat nakalapat siya na maigi. Lalagyan natin siya ng masking tape. Hindi masyadong madikit to. Kasi pag madikit to, tinanggal mo sticker. Doon nagka-curl. Yan. So, lipat tayo sa cameo. Ayan. So, ito yung cameo natin. So, yung edge, yung pinaka huling linya dito, tatapat natin yung sa may arrow. Okay? Ayan guys. So, para mabasa niya, patayin nyo ilaw. Ayan o. So, pansin nabasa niya agad yung registration marks natin. Kasi walang ilaw. No? Ayan. So, wait na lang natin siyang makat. Ayan. Mag-start na yung cutting. Ito na nga. Tapos na siya. No? So, ito na yung ating sticker na na-print gamit yung holographic sticker na yan. So, check natin kung nakat siya. Uy, so far nakat naman siya, no? Check natin. Guys, yung output natin. So, gamit ay holographic vinyl plus photo top and pigment ink. Yan. So, ito yung ating output. So far, okay naman siya. Yan. So, no curling. Hindi rin siya nagka-curl. Pansin nyo. Ayos, diba? Okay? So, hopefully may natutunan ulit kayo. Thank you.